Ang saya mo yata ngayon, Cinderella. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Magandang araw, Cinderella. Nabuo na naman ang araw ko dahil nakita ko na ang matamis mong ngiti. Nabalitaan mo na ba magkakaroon ng pera sa gitna ng plaza? Isang perya po? Oo, kaya kung may oras ka, puntahan mo na. Isang perya sa plaza? Halika kayo. Tingnan natin. Tayo na. Hintay mo kami, Cinderella! Ang mahiwagang ngiti. Ang galing niya! Paumanhin! Malala ang bagsak mo. Nasaktan ka ba? Walang anuman ito. Hindi ko talaga sinasadyang gulatin ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ako nasaktan. Lagi naman ito nangyayari sa akin. Ha? Sa husay mong yun, nahuhulog ka pa? Siyempre naman. Bago ako natutong sumirko, ilang taon muna ako nag-ensayo. Kung ganoon, maraming taon ka na rin nahuhulog. Ako si Cinderella. At ngayong napanood na kita, isa mo na akong tagahanga. Maraming salamat. Ako si Yolanda. Ngunit alam mo, isa lamang akong kahalili rito sa perya. Kahit na, siguro, masayang tumira sa isang naglilibot na perya, no? Oo, ngunit wala akong oras makipagkaibigan. Cinderella, gusto mo bang maging kaibigan ako habang naririto ka sa perya? Aba, oo, Yolanda. Wala naman akong ibang kaibigan dito, kaya madalis kitang madadalaw. Dapat na pala akong umalis. Kailangan ko pa magluto ng hapunan. Babalik na lang akong muli. Paalam! Aasahan kita, Cinderella! Huwag kang mag-alala. Magiging handa ng palabas sa loob ng 3 araw. Maganda ang nabalitaan ko tungkol sa peryang ito. Magagaling daw ang mga sekero at mga nagpapaamo ng leon. Siguradong maganda ang mga palabas. Bakit parang may kutob akong sasali ka sa kanilang palabas? Paano mo nalaman? Halata kasing nababagot ka na naman at hindi mo malis ang titig mo sa ginagawang perya. Paumanhin, ngunit wala kang pagkakataong gawin yun. Nagpasya ang mahal na hari na sasamahan mo si Isabel sa araw na yun upang hindi na kami mag-alala sa iyo, kamahalan. Karangalan ko pong samahan kayo sa araw na yon, aking mahal na prinsipe. Huwag kang mag-alala, titiyakin kong hindi ka mababagot. Mama! Mama! Bakit, Katrina? Tila nababalisa ka. Magkakaroon po ng espesyal na palabas ang perya sa palasyo at anyayahan dumalang pamilya ni Helen. Hindi maaari yun. Kung naimbitahan ang pamilya ni Helen, mas lalong dapat tayong naimbitahan doon. Ngunit ang mga pamilyang may maliliit na bata lamang ang pwede. Oo nga, dahil 5 taon kulang ang kapatid ni Helen. Paano po yun, Mama? Baka agawin po ni Helen ang aking prinsipe kapag nakita sila. Sino prinsipe sinasabi mo? Wala namang kapatid si Leonard. Huwag kang mangarap sa prinsipe ko. Ayaw niya sa may maraming nunal. Mas lalong hindi siya magpapakasal sa mataba. Sino mataba? Tingnan mo nga makahita mo parang troso. Ay, naku, tumigil ka! Tumigil na nga kayong dalawa! Isa lang ang paraan upang hindi maagaw si Prinsipe Leonard sa inyo. Mahihirapan tayo, ngunit wala na ibang paraan. Ngayon ko lang na lamang magkakaroon pala ng espesyal na palabas ng perya sa palasyo. Ay, ang swerte naman ni Yolanda. Baka nga ipapakilala ko siya sa prinsipe dahil isa siya sa mga mapapalabas. Mapasin kaya niya ako kung sumirko ako sa isang bola? Hindi yata bagay sa'yo maging sirkera. Sa palagay ko nga. Buhating mo mga mas mataas naman!
ng palabas sa palasyo. Nabalitaan kong sabik na sabik ang prinsipeng kapanood ang ipalalabas natin. Umaasa akong pagbubutiin ninyong lahat. Maliwanag! Nasaan ang anak ko si Yolanda? Sabi na't narito ka. Papa! Hindi yata mainam na dito ka nag-ensayo. Madilim at masikip. Bakit hindi ka mag-ensayo sa labas kasama ng iba? Nilagyan ko lang po ng hangin ang bola. Lalabas na rin po ako. Tinitiyak ko lang po na matigas na ang bola. Ganoon ba? Paumanhin ko na abala kita sa iyong pag-ensayo. Nakatitiyak akong maganda ang ipamamalas mo sa palasyo, anak. Pinalakas niyo po ang loob ko. Kinakabahan na naman ako. Bahala na. Kung wala lang sana ang mga tao rito. Tingnan mo, William, sisirko siya sa itas ng bola. Hindi siya mauulong. Manood kang mabuti, William. Aba! Sige, kaya mo yan! Yolanda, maaari mo bang ipamalas sa akin ang iyong galing? Sige. Hindi ko yata kaya. Hindi ka pala sangkera. Isa ka palang payaso. Payaso! Kung magpapatuloy ako ng ganito, hindi ako makakapagpalabas sa harap ng prinsipe. Huh? Yolanda, sandali! Sige, Cinderella. Palakasin mo ang loob ng bago mong kaibigan. Bakit, Yolanda? Hindi ko talaga kaya. Sa tuwing maalala kong magpapalabas kami sa palasyo, nagkakamali ako. Nakikita ko ang mukha ng prinsipe sa lahat ng mga nanonood. Kinakabahan tuloy ako. Yolanda? Mapapaya lamang ang buong perya kung magiging ganito ako. Alam ko na ang gagawin natin. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ako ang bahala. Ang ganda. Nagustuhan mo ba ang lugar na ito, Yolanda? Oo. Ngayon lang muli ako nakapunta sa ganitong kagandang lugar. Nung bata ako, lagi akong dinadala rito ng aking ina noong buhay pa siya. Alam mo ba, sa tuwing nilulungkot ako, pupunta lamang ako rito at nagiging masaya na ako. Iyon din ang dahilan kung bakit dinala kita rito, Yolanda. Ay, ang sarap mahiga rito. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, Cinderella. Matagal lang kasi ako nag-iensayo kaya wala pa akong pahinga. Ngunit Yolanda, sa tingin ko, magandang-maganda na yung palabas mo. Hindi mo na kailangan mag-ensayo pa. Hindi mo naiintindihan, Cinderella. Alam mo ba, Cinderella? Hindi kami uminto sa pag-iensayo. Walang sino man dapat magkamali sa palabas. Ngunit sa tuwing haharap ako sa mga tao,
kinakabahan ako. Pakiramdam ko magkakamali ako. Magandang araw, mahal kong mga manonood. Maglaro tayo. Kunwari, ako ang tagapagkilala ng mga magpapalabas at ikaw ang bituin, Yolanda. Ipinakikilala ko po si Yolanda. Oh, ikaw na, Yolanda. Handa na ang buong entablado sa palabas mo. Ang galing mo talaga, Yolanda. At hindi ka man lang kinabahan kahit maraming nanonood sa'yo. Tumingin ka sa paligid. Tulad ko, hangarin sila sa pinamalas mo. Oo nga! Maraming salamat sa iyo, Cinderella! Alam mo, natulungan ko ang bagong kaibigan kong si Yolanda. Ngayon, sigurado na akong hindi na siya kakabahan sa harap ng tao. Malakas na ang kanyang loob mula ngayon. Naku, ano ba ito? Ako naman ngayon ang kinakabahan. Baka muli na naman kabahan si Yolanda sa harap ng maraming tao. Huwag mo lang isipin niya, Cinderella. Ngunit masama pa rin ang kutob ko. Hindi natin alam baka... Ha? Ano? Ikaw na naman? Bakit ba tuwing magkikita tayo, binabangga mo ko? Ano? Hindi ako. Ikaw ang bumunggo sa akin. Inisip ko kasi ang isa kong kaibigan na may malaking problema kaya... tama! Anong ibig mo sabihin? Halika! Sumama ka sa Saan tayo akin! pupunta? Kailangan ko itong gawin para kay Cinderella. Hindi ako dapat kabahan. Ganyan na, Yolanda. Huwag kang kabahan. Ang galing-galing niya, no? Kung ako siya talagang gagalingan ko, hindi dapat ako mapahiya sa harap ng prinsipe. Ito na naman. Kung ano-ano na naman ang iniisip ko. Hindi ba siya yung anak ni Ginoong Gonzales, ang mayari ng perya? Hindi dapat mapahiya ang kanyang ama. Mabuti na lang at hindi ako nagtatrabaho sa perya. Oo nga, nakakahiya kung magkamali ka. Lalo na't sa harap ng prinsipe. Kaya kailangan galingan niya. Tibayan mong loob mo, Yolanda. Ano pang hinihintay mo? Alalahanin mong nanonood ako, Yolanda. Ano ba itong nangyayari sa akin? Lagi ko nakikita ang prinsipe sa isip ko. Hindi ako dapat magpatalo. Ayoko na. Talagang hindi ko pala kaya. Kawawa naman ang batang ito. Baka matulungan siya ng aking salamangka. Ah? Sandali. Baka hindi ko na siya kailangan tulungan. Yolanda. Cinderella. May kasama akong isang mahalagang tao para manood sa'yo. Isang mahalagang tao? Ay, ano ba naman itong pinasuot mo sa akin, Cinderella? Nakakahiya tuloy ang ayos ko. Magpasalamat kang at ginawa ko ang lahat para magmukha ka ng maginoo. Ah, maginoo ba to? Ang ibig ko sabihin, maganda ang damit na ito. Siguro ito ang nauuso rito. Pagpasensyahan mo na siya. Sandali. Sino siya, Cinderella? Narito siya upang tulungan ka, Yolanda. Ipinakikilala ko ang mahal na prinsipe, si Leonard. Ngunit syempre, hindi siya ang totoong prinsipe. Magpapanggap lang siya. Mabuti na lang. Akala ko siya na nga. Tama lang yun. Basta't isipin mo na lang na siya ang mahal na prinsipe. Kaya kung magagawa mong magpalabas sa harap niya, hindi ka nakakabahan bukas. Mainam nga ang naisip mo, Cinderella. Mabuti na lang hindi niya ako namukhaan.
mahal na prinsipe, handa na po ba kayong manood ng palabas? Oo. Kaya mo yan, Yolanda. Lakasan mo ang iyong loob. Oh? Nasaktan ka ba? Oo man yan, Cinderella. Alam kong gusto mo akong tulungan, ngunit talagang hindi ko kaya. Malaki pa rin ang tiwala ko sa'yo, Yolanda. Yolanda, natatakot ka bang baka magkamali ka? Wala kang dahilan para matakot. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Dapat lang tayong mahiya kung hindi tayo marunong makipagsapalaran. Hindi naman kita pagtatawanan kung mabigo ka. Basta't sundin mo lang ang iyong puso. Dahil gusto kong ipagmalaki ng iyong puso ang kakayahan mong ito. May tiwala ako sa'yo. Mahal na prinsipe. Sa tuwing ang prinsipe ay kinakabahan sa isang paligsahan o pagtitipon, ginagawa niya yon. Isa daw ito sa mga nagbibigay ng swerte sa kanya. Kung ganon, kinakabahan din pala siya. Aba, oo. Tao rin naman ang prinsipe tulad natin. Tama. Basta't lagi mo lang gagawin yan, Yolanda. Mula ngayon, hindi ka nakakabahan. Oo nga, gusto ko sanang maupo kung saan pumatatanaw ang prinsipe. Ikaw naman, Cinderella! Ngunit masaya ako at nakikita pa rin natin siya, kahit mula sa malayo. Karapat dapat naman ang mahal na prinsipe na pangarapin ni naman. Hindi tulad na ipansaan na kilala ko. Alam niyo yun, nabigla ako sa pinakita ni Leonard kahapon. Tunay na maginoo ang naging asal niya. Ibig mo sabihin, maginoon na siya? Malayo pang mangyari yun. Ngunit alam mo, unti-unti ko na siyang nagugustuhan. Binabati kita, Yolanda.